kalokohan ng idiot na ito. Katigisin dito. O, ayan. May mga katigisin din tayo. Ay, naku, hindi mo kasi Kiwi, dalawa may reference niya. Hindi mo naririnig, dalawa may reference niya. Aba? Ganito, Aya. Pamilyar ka ba pag sinabing huwag kang gagawa ng anumang nasa langit o ribulto na nasa langit? Ganito, Aya. Pamilyar ka ba? No? Huwag kalimutan natin yung isang yan. Aya. Si Felix Manalo ba? Nung siya ginawa ng ribultong ginto. Huwag ka pumunta kay siya ba ay Felix. Huwag mo ibahin mo. Uy, mag-focus ka sa tanong sa'yo. Tanungin kita, Aya. Tanungin kita, Aya. Mag-focus ka sa tanong sa'yo. Mag-focus Sa ka. Central. Bakit wala Isama mo number kayo 2? yung kapatid mo. Hindi. Oy. Tatanungin kita. Iba yung usapan, no? Si Felix Manalo ba may ribulto sa Central? Kawangis pa na nasa lupa o hindi? Hindi sagutin. Sige nga, kawangis pa na nasa lupa o Focus hindi? ka sa number 2. Bakit ayaw nyo mo Ano ba sagutin? naman yan? Yun ang topic natin, hindi sa ibang tao. Focus ka sa tanong sa'yo, din tayo Bakit mag-focus. ginto? Yung kapatid mo nalilito na kung ano pa yung mga Hindi, pages. ito, hindi yan ang Kapatid, baka nahihirapan siya. Aya, may sagot. Ba't tayo masagutin? Aya, Tanong tapos sagutin mo. iniiba yung usapan. Si Hindi mo Felix kaya? Manalo ba ay kawangis kaya na dahil sa may lupa ebidensya. o hindi? Hindi mo ba kaya Pero dahil mas may matindi ebidensya ang si Rafi? hindi kasi yung Ten Commandments Hindi mo nila kaya. wala sa Biblia. Ito ngayon, huwag kayong gagawa ng kawangis na nasa langit o nasa Hindi mo ba lupa. kaya dahil may Ito ba ni reference si Felix Rafi? Manalo, kawangis? Sister Ali. Napakaingay nyo, alas 12 na, isa-isa lang. Okay, number 1, nais kong tanongin dito kay Brother Be With Me, kung ito ba ay lasing ngayong gabi? Kasi kung lasing ka ngayong gabi, kasi ipinahihintulot ng simbahan mo ang pagiging lasenggo eh. Ang sabi doon sa libro nyo, being alcoholic. O pag sinabing alcoholic, ibig sabihin nun, addict ka na sa alak nun. O kaya huwag nyo sasabihin na, saan mo mababasa na tinuturoan kaming uminom ng alak? Ang sagot doon ay simple lang. Hindi ka naman magiging alcoholic kung ang inom mo ay patikim-tikim lang. Halimbawa, every December 25 ka lang iinom. Hindi ka maituturing na addict na sa alak at hindi ka maituturing na alcoholic. Ang tawag lang sa'yo, social drinker. Kasi or occasional drinker ka lang. Pero yung pagiging alcoholic, ang sabi kasi sa libro nyo na may nihil obstat din at may imprimatur, being alcoholic, ang sabi ng inyong libro. At yung libro na yun ay meron din ninyong nihil obstat at imprimatur. Ang sabi sa libro nga, babasahin natin sa English, ano? Being alcoholic, maliwanag na maliwanag, ang pagiging lasenggo, alcoholic. It lifts the spirit, makes conversation easier, and adds zest to the meal. It has the ability to enliven an otherwise ordinary meal. It is a symbol for rejoicing and feasting. Ibig sabihin, ang pagiging lasenggo pala ay isang tanda ng pagsasaya at kapistahan. Akala ko ba maliwanag sa Biblia na ang alak ay kasuklam-suklam sa Diyos? No? Kasi may mga binasa akong talata na sabi, huwag kang maging huwag kang maging manginginom, huwag kang mapalasing, maging lasenggo. Oh. 'Di ba? Maraming talata sa Biblia na kung saan sinusumpa pati yung pagiging yung pag-inom ng nakalalasing na alak. 'Di ba? Oh. Kaya ang nakakatakot dito, kaibigan, baka kasi lasing ka. Baka kasi kung sinunod mo naman itong turo sa inyo na maging lasenggo, walang problema kasi may nihil obstat naman tong libro, no? Pag challenge mo, willing naman po tayong ipakita itong libro na mula naman sa inyo na ang pagiging alcoholic ay pwede. Kasi hindi naman pwedeng ilagay dito ng siguro ng pari nyo, no? Baka siguro galing sa inuman tong pari nyo, no? Isinulat niya to. I-challenge mo lang ako, ipapakita ko sa iyo yung libro, bro. Inshallah, matatapos na yung time ko. Maraming salamat po. Muslim ba to si Rashid Jordex?
ang iglesia ni Kristo, mga kapatid. No? Biro mo nagsasyabu ka. Hindi mo alam kung ano yung mga pinagsasabi mo. Tamang alaka na yan. Bakit ba hindi mo masagot ang aking mga argumento? Pararatangan mo ako na nakainom? Adik ka, kapatid. Nagsasyabu ka. Kagaya ka ni Aya na nagsasyabu yata rin. Di ba? O, magagali si Aya. Sabi ni Aya, hindi ako nagsasyabu. Ay, nako, be with me. Nare-restrict ako dyan. Bawal yan. Diyan ka muna sa baba. Pasensya ka na. Bawal yung mga ganun salita kay TikTok. Masisira account natin. Alam mo, ang problema dito kay Biwit, ang ganda-ganda ng tanong ha, ang ganda ng tanong sa kanya. Bakit wala sa tablet ng simbahan yung ganong utos? Ang ganda-ganda ng tanong, hindi na lang niya sagutin ng maayos. Ang problema, nung sinasagot sa Bible, yung sagot niya, wala doon sa 10 utos yung sagot niya. Ang dali-dali na. Tapos ang ginawa niya, dahil siguro hindi niya masagot dahil may reference tong si Rashid, ang gagawin niya, pupunta siya kay Ka Felix Manalo, hindi naman yun ang topic. Dapat kung ano yung topic, doon ka mag-focus, sagutin mo. Kung di mo alam, di okay lang. Okay lang naman sa amin kahit di mo alam yung sagot eh. Kasi ako pag hindi ko alam ang sagot, tinatanong, pag sinasabi ko, pass ako dyan. Ganun lang. Di mo masabi-sabi, tapos iibahin mo yung topic. Tapos mag-personal ka. Tama ba yun? Kung talagang tunay ang aral mo, paglaban mo yan. Ka ba? Pag hindi mo alam, dahil kulang ka sa alam sa Biblia, magpas ka. Ganun lang naman kadali yun. Ba yun? Sige na, okay na ako. Okay na ako, host. Bigay mo na yung oras sa iba. Ardo, manalo. So itong nasa scripture na nasa harapan ninyo, it traces back around the Herodic time. Herodian yun. Ito no? Herodian. This is the original script in the Herod's time. So ibig sabihin ito yung 10 Commandments na kinalikihan ni Kristo. So tignan ninyo yung first commandment, I am Adonai, no? Nakita ninyo, I am the Lord. Ngayon ang pangalawa, you will not have any other gods before me. Meron bang engraving dyan? Wala, sa tray, honor, alalahanin ninyo yung Sabat na sa tray. Saan yung yung tinatawag ninyong engraving images na iniba ng Katoliko? Kasi yung engraving images, yung 10 Commandments na nahawakan ninyo,
Galing yan kay Anabaptist. 1521. Hindi ninyo yan alam. Kaya natatawa talaga dito mga Katoliko dito, mga may alam, matatawa sa argumento ninyo. Bakit? Wala talaga kayong kalam-alam. Te, Nakakahiya kayo. Pero dito, ay may pupuntahan ako, te. makikita May ninyo pasok ako mamaya. yung tinatawag nating Ten Commandments ng Iglesia ni Cristo. Nasa Biblia yan, Aya. Idilat mo yung mata mo. Ba't meron kayong Ten Commandments na wala sa Biblia? Before kayo tumahol sa ibang bahay, tahulan nyo muna yung bahay ninyo. Barking at the wrong tree kayo eh. Tingnan nyo nga yung Ten Commandments ninyo, biblical yan. Gumagawa kayo ng sarili ninyo na malayo dun sa ginawa ng Kaya nga eh. ng mga Hudyo yung Torah Ang layo ninyo, wala kayo sa hulog. Ayan, Argumento Carlos, din ang Carlos, argumento, hindi Carlos. naman, wala naman katinuan. Natatawa tayo. You shall not have engraven images daw. Pangalawang commandment, igawa yan ni Anabaptist. Hindi nyo yun alam? Mag-aral kayo. Mag-enroll na kayo sa Diyos Ko Day Fellowship. Turuan namin kayo matuto. Mag-enroll kayo dito. Diyos Ko Day Fellowship. Ay, nakatapos din maghugas sa pinggan. Yes, mga kaibigan, kawawa naman itong ating mga Katolikong kapatid na ito. Mga kaibigang ang kanilang paniniwala ay pinagdadampot sa hindi ko naiintindihang batayan, no? Gayon pa man, napakaliwanag naman. Mababasa natin sa Biblia. Ayan, no? Mababasa natin sa Biblia. Chapter 20, verse 1, nagpapababa ang alak sa dangal ng isang tao. Kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Ngayon, anong pinagsasabi mo na walang turo sa inyo na pag-inom ng alak? Napakaliwanag na sa Biblia, sa libro ninyo. Hindi ka magiging alcoholic kung ikaw ay patikim-tikim lang. Ayan, nakalagay dyan, alcoholic ang nakalagay, Saan ba yun? Alcoholic ang nakalagay. Kaya wag na kayong magdunong-dunungan pagtatanggol nyo, pamalian. Ayan, nakalagay, I-contest nyo kung mali ito. Ayan, nakalagay, alcoholic, Ayan, being alcoholic. Ayan, lino, laki-laki, pag sinabi bang alcoholic ay hindi ba addiction yan? Timothy 5. Ayan, First Timothy 5. being alcoholic. Ano klaseng pagrarason naman yan? Napakasimple lang. Hindi ba itinuturo sa inyo? Hindi ba? Being alcoholic, Di ba? Hindi nga sinasabi sa inyo na ang pag-inom ng alak ay dapat patikim-tikim. Maging lasing mo kaagad. Para saan? Para daw yung kwentuhan ay makes conversation easier nga daw, sabi Patay ka dito. sa akin. Anong libro yan, Yan, Kaya kalokohan yung inyong paniniwala. Niloloko nyo yung mga tao. Yan, may nihil obsat at may imprimatur din to. Kontesin nyo itong aklat nyo. Hindi naman sinulat ng Muslim to. At hindi rin sinulat ito ng mga iglesia ni Cristo. Sinulat ito ng mga boss nyo.
Huwag kayong magagalit kapag naipapakita sa inyo yung referensya. Kung kontra yung inyong mga turo ayon sa inyong Biblia, magkaroon kayo ng kahihiyan. Di ba? Nakalagay dito sa 5:21 bago matapos yung time ko. Sabi dito sa 5:21, no? Pagkain, pagpatay, paglalasing, yung nakalagay dito, liwanag, Hindi makakaila ang mga gawa ng laman, pakikiyapid, kalaya, kalasuan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkakabagi, pagkainggit, paglalasing. Walang habas sa pagsasaya. Muli kayong binabalaan, mga gumagawa to ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kariyan. Di siyempre sa impyerno kayo. Ka Eduardo Manalo. So ituloy na natin yung tinatawag nating 10 utos ng INC. Saan? Ba't gumawa kayo ng 10 utos na hindi naka-inline sa audio? Yung pinakita ko kanina, ito, pakita ko ulit. Ipakita ko ulit yan. Yung 10 utos na yan, makikita mo yan mismo dun sa Israel. Yan yung tinatawag nating natira sa remnant dun sa Herodic time before fall of Jerusalem. Yan yung natira remnant ng tinatawag nating commandments of the Lord sa panahon ni Herodes. So ngayon, ita-translate natin yan sa English. Ganito ang nakasulat sa English. Pakinggan ninyo. I am the Lord and you shall not have other gods before me. Yan yung yung una. Yung pangalawa naman, yung you shall not have other gods before me. So yung pangatlo, honor the Sabbath. So ngayon, kasi wala pala yung tinatawag nating engraven images sa time na nangaral si Kristo at namatay si Kristo sa kapanahonan ni Haring Herodes. Ngayon, kaninong aral yung sinusundan ninyo? Siyempre, aral yan ng Anabaptist. Masakit man na sa hindi, aminin man natin na siya hindi. Ang Anabaptist talaga ang gumagawa sa ganyan. Bakit ko ba nasabi? Mag-research kayo para matutunan ninyo na yung tinatawag nating nagpauso sa tinatawag nating engraven images sa 10 utos ay hindi Katoliko, hindi parte ng early church fathers. Kasi ang early church fathers naka-inline sa Jewish scripture. So yung scripture ng Jewish, ang pangalawang utos ay hindi engraven images, kundi you shall not have other gods before me. Yung pangatlo, honor the Sabbath. Walang engraven, Rashid. Sino to na Rashid? Rashid Undasan, yung Muslim na kalaban ni Jared? O Rashid na Iglot to? Kasi kung Iglot to, meron silang 10 commandments na hindi sa Torah eh. Ano ba yung sinasabi mong 10 commandments na gawa ng INC? Ang 10 commandments na sinusunod namin, yung nasa Biblia syempre. Nakaiba naman yung napupulot mo, Jordex. Kasi hindi naman kami nag-iimbento ng aral. Ano ka ba? Kung ano yung nakasulat sa Bible sa 10 utos, yun ang utos na sinusunod namin. Baka naman yung utos na yan ay sa ibang utos mo yan. Kung saan mo nakuha yan. O kung meron man yung utos, baka hindi naman yan 10 utos. Iba kasi yung 10 utos
ng Diyos, iba naman yung utos na yung pang araw-araw ba, di ba? Katulad sa eskwelahan, di ba, merong mga rules. Bawa, bawal magkalat, di ba? O bawal ganito. Iba kasi yon. Iba naman yung 10 utos ng Diyos. Baka yun naman ang sinasabi mo. Di ba? Kahit sa loob ng simbahan, bukod sa 10 utos, merong utos din ng mga Katoliko, mga pare. Halimbawa, sa simbahan, sinabi, bawal mag-ingay. O, di ba? Ganun yun eh. Baka iba yung sinasabi mo. Kaya wag mo sabihin na yung 10 utos ay nag-imbento kami ng 10 utos at di namin sinunod yun sa Biblia. Ang sinusunod naming 10 utos yung nasa Bible. Yung 10 utos na yan, baka iba naman niya. Kasi meron talagang utos na mga rules, kahit sa ang religion niya, kahit sa MCGI pa yan, sa Muslim, merong mga utos talaga na yung pang pang tao, ibig sabihin ba, bawal magkalat, bawal ganito, gawin mo, ganun yun. Ano ka ba naman, Jordex? Bawat church may mga ganyan. Ang pinag-uusapan dito yung 10 utos, hindi dapat pinapalitan o may tinatanggal ka. Tsaka, bakit ka pumupunta sa, tagapamahala na Kamanalo? Hindi naman yan ang topic natin. Ikaw talaga, naku, ewan ko sa'yo. Focus ka sa topic. Hindi ko saan ka nagpo-focus. Sige, yun lang. Umakyat din to si Victor, wala din pala maano eh. Uy, Jordix, ba't bumaba ka doon? Ay, hindi pala. Itong maklo. Repa! Merry Christmas, Repa! Ayan, sige. Muslim ba to si Rashid? Muslim ba yan, Jordex? Umakyat pa to si Victor, wala naman ipapahayag to. Baka MCGI yan. Baka MCGI siguro, MCGI. Hindi natin alam. Baka MCGI siguro bro, MCGI yan. Si Rashid. MCGI. Hello, Jay.
Wala na ba? Yun, brother Biorista. Napakagaling naman ni Sister Cassie. Sister Cassie, mukhang hindi mo alam yata itong ipapakita ko sa'yo. Meron kayong canon, canon law kayo, may canon law kayo. According sa canon law 827, anumang ipapublish daw ninyo, maging ito man ay libro ng katekismo o ibang mga inyong mga babasahin, kailangan daw ito ng isang approval ng isang local ordinary authority. Approval from of the local ordinary without prejudice to the prescript of canon. Ibig sabihin may basbas nung inyong mga nasa itaas. O sino rin magbabasbas na 'yon? Ayan it is the bishop permission. It is the bishop's permission approval. 800 ano Constitute yun? which constitute the imprimatur, meaning it may be printed. Okay? It is mentioned. Ibig sabihin, kapag ka pala ito ay may approval na ng inyong simbahan, nasa loob na pala siya ng katekismo. Ano ang sabi ng katekismo nyo? According sa Article 888 ng katekism nyo, bishops with priests as co-workers have as their first task to preach the gospel of God to all men in keeping them with the Lord's command. They are heralds of truth. Ano pa rin yung mga katungkulan ng mga bishop? Yung mga katungkulan ng bishop, sila rin yung mga first task is to preach the gospel to all men. At siguraduhin nila sila yung mga flag bearer ng inyong pananampalataya. Sila yung mga mag-a-approve nito. Napakaliwanag naman, Yung inyong mga yung inyong mga bishop, mga obispo, nandun pala, may permiso pala na mag-approve. Mag-approve according sa inyong katekism. Ano ibig sabihin nun? Bishop, ganyan, may task pala yung inyong yung inyong bishop may task. Ano yung task ng bishop nyo? I-approve. Bishop's permission. Approval to be approached for the necessary permission. Yung sa obispo pala ang dapat puntahan kapag maglilimbag ka nito. At kapag inapprove ng simbahan yung itong libro na ito, nakapaloob ngayon siya sa katekismo. Ngayon, ang sabi dito sa aklat na ito, ilasinggo kayo. Bakit dinidepend mo yung paglalasing? Di ba? Bakit inaayawan mo? Parang hindi mo tinatanggap itong libro nyo na ang paglalasing ay pwede. Di ba? Meron pa akong ipapakita kung may time. Ito pa, isa pa. Pwede naman dito sugal. Dito naman sa librong ito, pwede naman sugal. Di ba? Kung may time pa, ipapakita ko rin sa iyo to. Di ba? Mas marami akong libro sa iyo, kaya lang hindi ko pagyayabang. Dami na paglalasa. Natawa ako talaga sa pangsustroma kay Rashid, sabi niya. Under the canon law, the local diocese or the local archbishop will approve any form of writings. So meron siyang approval. May nihilumstat at saka imprimatur. So nasa kanya yung final approval. Ngayon kinapit niya yung CCC na sinasabi na ang obispo may karapatan doon sa tinatawag nating preaching. Yung approval ng aklat ay kinapit niya doon sa preaching. So pinapalabas ni Rashid na yung aklat na yun ginagamit for preaching. Ganun na ba kahina yung argument mo, Rashid? Kala mo sa amin dito mga kamuti ng Katoliko? Natatawa ako sa paggawa mo ng ng misconception ba? Gusto mo na mastroman mo kami na pinapalabas mo na ikaw yung tama, kami yung mali, kami nga yung nakakaintindi sa mga binabasa mo. So ito yan, Rashid, yung approval, tanging archbishop lamang pag ito ay tinatawag nating mga aklat babasahin. Pero itong aklat na ito, hindi talaga to gagamitin for preaching purpose. Bakit? Meron kasi kaming Bible, Rashid. Yung Bible, yan yung solo preaching namin.
Hindi kami gumagamit ng babasahin para mag-preaching. Naloko ka talaga, Rashid. Ginamit mo malinaw sa binasa mo eh. Binasa mo mismo, ang obispo lamang ang may karapatan mag-preach. Hindi yung gamitin yung aklat na ginawa mismo para yung inaproban ng obispo, yan yung gagamitin niya pang preach, hindi ganon. Naku, naloko ka talaga, mapapahiya ka talaga dito, bro Rashid, kasi hindi kami just now lang ba nakikinig kami ng maayos sa argumentation mo. Wala kang maloko dito, bro. Ang maluloko mo lang, bro, yung mga kagaya mo. Ano yung kagaya mo? Yung mga luko-luko. Nakakahiya ka naman, bro. Grabe ka talaga. Ano kala mo sa amin, mga elementary graduate? Mga edukado kami dito, bro. Huwag mo kaming ipasok sa bulsa mo. Mga edukado kami. In fact, bagsak nga ako sa philosophy dahil pilosopo ako eh. Rashid, grabe ka talaga, Rashid ba? Bro, kaawaan mo yung sarili mo, bro. Di ba, Uncle Biorista, kaawaan mo yung sarili mo, the more ka mapakita ng aklat, the more ka namin ididibang, bro. Yang argumento mo, bro, hindi yan bago. Alam mo yan, Rashid? Ba't nai-intercept namin yan kung bago yan? Sige nga, isipin mo nga, Rashid, ba't ba nai-intercept namin yung argument mo? Mag-isip ka kasi binigyan ka ng pag-iisip ng Diyos. So kung hindi mo yan gagamitin, hindi mo talaga yan malalaman na may isip ka. So ngayon, kung hindi mo pala yan gagamitin, so therefore wala kang isip. Di ba? So ikaw, bro Rashid, pakinggan mo. Payong kapatid. Yang argument mo, bro, matagal na po yan ginagamit sa kapanahunan pa nung lumabas ang tinatawag na mga protestante, bro Rashid. Ngayon hindi na yan bago sa pandinig ng simbahan. Kaya mayroong mga apologetics mula noon hanggang ngayon na nag-impok ng mga knowledge nila, nagsulat ng mga aklat at pinapirmahan sa mga obispo sa mga lokal. At yung aklat na yon, yan yung tinatawag mong may nihil at imprimatur. Merry Christmas, Bro Yan yung Noel. ginagamit namin ngayon para pang dibang sa inyo. Kaya nga, bro Rashid, hindi lahat na may nihil at imprimatur, bro, doktrina. Wag mong kalimutan na ang doktrina ng Katoliko hindi nangangailangan ng nihil at imprimatur. Kasi yung CCC, wala kang makikita ng nihil obstat at imprimatur. Catechism of the Catholic Church, yan yung soul heart namin. Yan yung isa sa puso ng simbahan. Ang doctrines namin, bro. Bago mo gibahin ang simbahan, pamalian mo kami sa lahat ng mga babasahin namin. As long as hindi mo makikita yung kamalian sa CCC namin, andun ka lang kumakapit sa babasahin kasi dun ka makakakita ng hanging na explanation. Kasi ang fullness of explanation nasa CCC. Kung maging Katoliko ka, maiintindihan mo na hanging yung nasa babasahin mo kasi ang fullness ng explanation nasa CCC. Tandaan mo yan, Rashid. Matuto ka, bro. Napakasaya naman dahil pagkakataon ko na naman magsalita. Bakit nyo ba pilit pinagtatanggol ang inyong kamalian? Libro nyo na nga yung pinapakita ko. Ang sabi sa isang libro, ang pagsusugal ay hindi kasalanan. Ang sabi sa isang libro, ang pagiging lasenggo ay okay lang, nakapagpapabuti ng kwentuhan. Bakit ba pilit niyong ipinagtatanggol ang mga kasamaan sa daigdig? Ano nakalagay kahit dito sa inyong aklat?
Ano sabi rito? Basahin natin dito. Para magkaroon kayo ng idea mga kaibigan. 'Di ba? In ancient days, people brought and offered to the priest bread and wine for the holy sacrifice. Ginagawa niyo yung Diyos na lasenggo din. Nag-aalay din kayo ng mga alak. Mag-inuman na lang kayo. Kasi ito naman yung nakalagay sa inyong aklat, di ba? Ngayon, pilit niyong itinatanggi. Yung CCC, Ano, te? ito ay, ang CCC nyo, ang sabi sa CCC nyo, Ay, may yung inyong mga pupuntahan obispo, ako. sila yung mga May work ako. authentic teachers. Ayan, Sinabi sabi ko ng na yun CCC ahead sa'yo, nyo. di ba? May trabaho ako. Authentic Hanggang teachers yung mga 13. obispo. Sige lang. According dito sa katikisim ninyo, hindi malilimbag itong libro na ito, hindi malilimbag itong libro na ito, Merry Christmas, te. kung hindi ito dumaan sa obispo. Kung hindi ito inapprove ng obispo, therefore, pag inapprove ng obispo ang isang aklat, nangangahulugan ito na nasa basbas siya ng CCC. Kaya wag na kayong maglokohan, wag na kayong magtanggol ng kamalian naman. Mahabag naman kayo sa sangkatauhan. Di ba? Ngayon, yung doktrina ninyo na CCC, hindi naman yung doktrina ng panahon ng mga disipulo ni Kristo. Yan ay mga nabuong doktrina sa paglipas ng maraming panahon. Hindi naman alam ni Kristo na yung nanay niya sinless eh. Di ba? Huwag yun na pinaglololoko yung mga tao. Alam ba ni Kristo yung nanay niya sinless? Yung doktrina ng simbahang katoliko, sa paglipas ng panahon, binuon nyo yan. Kaya nga nagbabago kayo, yung filioque nga, binagdag nyo eh. Tapos nung nakipag-meeting nung nakaraan lang itong si Pope Leo, tinanggal naman ninyo yung filioque. Bagamat umiiral yung filioque noong 6th century, pero hindi naman siya tinatanggap ng ibang mga kasama ninyo, kaya nga kayo nagkaroon ng mga laking problema eh. Masyado lang na naghinanakit at nagkaroon kayo ng malaking hidwaan sa mga Orthodox noong 1054 kasi sagad na kayo sa buto. Ang kakapal na ng mooks nyo. Ganun lang yung mga kaibigan. Pasensya na. Ang grade 1 section, malunggay. Malunggay. Pasensya Rashid, no offend. No offend. Ito naman ang nais kong ipakita. Ito naman ang nais kong... Nalaglag si Rashid. Anong nais mong malaglag? Ano yung nais mong ipakita? Bakit nababa? Ewan ko kung wala naman kami kapangyarihan dito eh. Iwan ko ano Bakit nangyari ka, Rashid? doon. Ito lang Nalaglag kasi. sipi ko. Nalaglag pala yung cellphone niya. Akala ko eh. Nanggigil na si Rashid eh. Nanglaglag pala yung Exercise cellphone niya. man. Tumayo kasi ako kaya nalaglag yung telepono. Kung magkagayon pa man, mukhang sa sobrang dami ng libro ni Cassie, Ay nako Rashid, mukhang may hindi mo ako nakaligtaan talaga niya na siyang matatapos basa. Yung nakaligtaan dyan. niya, ay ipapakita Rashid, ni Brother Rashid at least sa kanya. ako may comprehension Sister ako. Cassie, Ikaw sa wala dami ng talagang nabasa mo siguro, comprehension. Mukhang may nakaligtaan kayatang assignment. Anong nakaligtaan kong assignment? Bigyan mo ako ng CCC namin na pwede kaming uminom ng walwal. Rashid, kanina ka pa nagre-red herring. Wala ka palang alam, Rashid. Papakita ko lang naman kay Sister Cassie yung kanyang naging pagkukulang nung time na na hindi siya naka-attend sa El Shaddai kay Mike Velarde. Ay, hindi naman ako El Ito Shaddai. ay mula sa Wala libro naman nyo. ako Ito El yan, Shaddai. New Catholic Encyclopedia. Ang sabi mo may filioque na noon pa. Okay, sige, sabi mo yon. Pero anong sabi ng nyo? Ng encyclopedia nyo? Filioque as an addition to the creed. O sige, may Tingnan Catholic nyo pala. Encyclopedia ako. Punta By pa tayo Scott dito. Hahn. By Scott Hahn. Filioque, however, was Filioque. finally inserted into the creed. Onto the creed. Naunawaan mo ba ang filioque? Naunawaan mo ba ang filioque? Naunawaan mo ba ang filioque? What is filioque? What is filioque? Absent kaya nung Rashid, Bible what study.
Yung dalawa lang. Wala talaga si May iba po na Rashid. ako sa'yo na mali, Rashid. yung Western, hindi yung pinapatungkulan dyan sa binasa mo. Yung pinapatungkulan dyan, yung Eastern. Sila yung nagdagdag ng Filioque kasi sila yung may hawak ng Nicene Creed Constantinople. Constantinople ba yung Roma? Grabe ka, bro Rashid. Yung Constantinople nasa Turkey. Natawa talaga ko sa argumento ba. Kaya nga napuna ko, basahin mo, ayaw talaga yung basahin. Ngayon yung binasa na niya, binanggit niya, Nicene Creed Constantinople. Constantinople pala yung Filioque na nagdagdag, hindi pala yan yung Apostles' Creed ng Western. Kasi sa amin bro, yung Apostles' Creed bro, yan yung luma. Yan yung scripture to scripture. Hindi mo yan alam. Per century pa yan yung Apostles' Creed. Pahuway, ay, Ginoo ko. Madaling araw na, pinapatawa niyo pa rin ako, wala na bang mahilab-hilab na argumento dyan, bro Rashid? Basahin mo na lang yan, matutunan mo yan. Mag-enroll ka na sa Diyos Ko Day Fellowship. Turuan ka namin. Wawa naman talaga. Debunk na debunk talaga. Hindi daw alam. Filioque. Ayan nga ang pagdadagdag nyo ng and from the sun. Ayan nga, babasahin mo. Hindi. Sa dami ng libro mo, hindi mo naintindihan ng English. Yan ang hirap naman sa'yo. Nagbuhat ka na ng bangko, hindi ka pa umupo ng maayos. Ayan nilagay ko na babasahin mo lang meaning and from the sun at mula sa anak. Ito raw at mula sa anak idinagdag. Diba? Hindi mo ba nagigets yun? Ang hirap mo ba bang matuto? Saan galing to? Ayun, Catholic Encyclopedia Kaya na siya dinagdag. Ano sabi rito? Ano sabi rito? Ayan However, was finally inserted. Sino nag-insert? Orthodox? Roman Catholic? Huwag na kayo